Breaking news mga kabayan. Amerika at Japan tumulong sa Taiwan laban sa China. China nagalit sa ginawa ng Amerika at Japan. Pangalawang breaking news. Ibinahagi ni President Donald Trump ang video kung paano pinasabog ng Amerika ang mga Houthi fighters sa Yemen. Pangatlong breaking news. Amerika nag-deploy ng F-35 fighter jets sa Jordan. Naghahanda na ba ang Amerika para labanan ng Iran? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong Biyernes, nag-post si US President Donald Trump ng isang video na di umano'y nagpapakita ng dose-dosenang mga mandirigmang Houthi na napatay sa isang opensiba ng Amerika sa Yemen. Mistulang kuha mula sa mga drone ng militar o mga sasakyang panghimpapawid na nagmamatiyag ang black and white video na in-upload ni Trump sa kanyang Truth Social Network na nagpapakita ng ilang dosenang tao mula sa halos patayong anggulo. Ang mga Houthi na ito ay nagtipon para sa mga tagubilin sa isang pag-atake. Sulat ni Trump sa kalakip na teksto gamit ang alternatibong baybay ng grupong rebelde mula Yemen. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng mga malalaking opensiba ang puwersa ng Amerika sa Yemen bilang tugon sa mga pag-atake ng grupo sa mga barkong bumabaybay sa Red Sea. Nakahanay sa isang maluwag na oval sa tabi ng daan. Ang mga tao sa video ay may superimposed na target gaya ng makikita sa mga baril ng eroplano. Ilang segundo pa, may sumiklab na liwanag sa gitna ng eksena, kasunod ang makapal na usok. Pagkatapos ay lumipat ang footage sa mas malawak na kuha kung saan makikita ang haligi ng usok mula sa lugar ng impact at ilang sasakyan na nakaparada sa bandang itaas ng kalsada. Muli namang lumapit ang kamera upang ipakita ang malawak na hukay sa mismong lugar ng pagsabog. Walang mga bangkay na readily identifiable. Ayon sa mga opisyal at media outlet ng mga Houthi, maraming nasawi sa dose-dosenang mga opensiba na isinagawa ngayong linggo na ibinintang nila sa Estados Unidos. Inaatake ng grupo ang mga commercial at military shipping bilang tugon umano sa kampanya ng Israel sa Gaza Strip. Noong Miyerkules, inihayag ng Washington na magpapadala ito ng isa pang aircraft carrier, ang USS Carl Vinson, upang sumanib sa USS Harry S. Truman sa gitnang silangan upang patuloy na isulong ang katatagan sa rehiyon, pigilan ang agresyon at tiyakin ang malayang daloy ng kalakalan. Samantala, sa iba pang mga balita, papunta na sa gitnang silangan ang mga American F-35 fighter jets habang patuloy ang paglubha ng karahasan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at mga rebelding Houthi sa Yemen. Ang mabilisang pagpapalawak ng puwersa ng Pentagon sa rehiyon ay tugon sa pangako ni President Donald Trump na gumamit ng napakalakas at nakamamatay na puwersa laban sa grupong sinusuportahan ng Iran hanggang sa matigil ang walang pinipiling pag-atake sa mga commercial ships sa Red Sea. Noong nakaraang buwan, inilipat ang ilang B-2 bomber sa Diego Garcia at ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group ay inilipat papunta sa gitnang silangan upang sumanib sa kapwa barko nitong USS Harry S. Truman. Ayon sa Defense News, ipinadala rin ni Secretary of Defense Pete Hegseth ang isang fleet ng F-35 sa Jordan. Patuloy na ginagawa ni Secretary Hegseth ang malinaw na pahayag na kung ang Iran o mga proxy nito ay magbanta sa mga Amerikano at interes sa rehiyon, kikilos ang Estados Unidos upang ipagtanggol ang ating mamamayan. Pahayag ni Pentagon spokesperson Sean Parnell kaugnay ng mga hakbang na ito. Habang ang mga FA-18 Super Hornet ng Navy ay paulit-ulit nang inilulunsad mula sa flight deck ng USS Carl Vinson upang atakihin ang mga target ng Houthi sa Yemen, ang karagdagang pag-deploy ng F-35 sa Jordan ay nagsisilbing panibagong babala sa Islamic Republic of Iran. Ang Joint Strike Fighter na itinuturing na pinaka-advanced na 5th generation platform sa buong mundo ay inaasahang makapagbibigay ng panakot sa mga Houthi matapos mailipat malapit sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, sa kabila ng 2 linggong sunod-sunod na opensiba ng US na tinarget ang mga outpost ng militar ng Houthi, command center at mga pasilidad ng armas, hindi pa rin tumitigil ang grupo sa kanilang mga pag-atake sa Red Sea. Sa iba pang mga balita,
Tiniyak ng Estados Unidos na magpapatuloy ito sa pagkakaroon ng matatag, handa at credible deterrence sa rehiyon ng Asia-Pacific, kabilang ang Taiwan Strait, ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth nitong linggo, kasabay ng pagtawag sa mga kilos ng China na mapang-abuso at mapanghikayat. Sa kanyang pahayag sa Japan, hindi tahasang hiniling ni Hegseth na taasan ng Tokyo ang kanilang military spending. Bagkus ay sinabi niyang nagtitiwala siyang gagawin ng kaalyado ng US ang tamang desisyon sa kung anong kakayahan ang kailangan. Ang Amerika ay nakatuon sa pagpapanatili ng matatag, handa at kapanipaniwalang pananakot o credible deterrence sa Indo-Pacific, kabilang ang Taiwan Strait, sabi ni Hegseth, gamit ang terminong Indo-Pacific na ginagamit ng Washington para sa Asia-Pacific. Ang Japan ay nasa unahan ng anumang krisis na maaari nating kaharapin sa kanlurang bahagi ng Pasipiko at magkasama tayong nakatindig para suportahan ang isa't isa. Pahayag niya sa mga mamamahayag matapos ang pakikipagpulong kay Japanese Defense Minister Gen Nakatani. Iyan ang dahilan kung bakit pinag-usapan namin ngayon ni Minister Nakatani ang matindi at agarang banta sa seguridad ng Japan at kung ano ang gagawin namin ukol dito. Pinalalakas ng Beijing ang military pressure sa nakalipas na mga taon sa paligid ng Taiwan, kabilang ang halos araw-araw na pagpasok ng kanilang mga eroplano sa Air Defense Identification Zone ng isla. At hindi nito inaalis ang posibilidad ng paggamit ng dahas upang maisailalim ang Taiwan sa kanilang kontrol. Ang Japan at Estados Unidos ay ang top investors ng isa't isa at may 54,000 na sundalong Amerikano ang nakatalaga sa Japan. Karamihan ay nasa Okinawa sa silangan ng Taiwan. Samantala, sa iba pang mga balita, the Dark Eagle can fly. Ang mga salitang ito ay music to the ears ng sino mang nakapanood sa China na nagyayabang tungkol sa pag-dominate sa hypersonic race. Sa loob ng maraming taon, ang relentless investments and rapid advancements ng Beijing ay nag-iwan sa US na naghahabol. Ang mga opisyal ng US ay hayagang umamin pa nga nito, claiming that China's systems and infrastructure outpace everyone, kasama na ang Russia. Ngunit tapos na ang panahong iyon. Matapos ang maraming taon ng panunood sa Beijing na inaangkin ng lead, ang US ay sumagot ng isang bagay na higit pa sa pakikipag-compete. Pinupuksa nito ang lahat at lahat sa landas nito. Ang Dark Eagle ay hindi lang isang missile. Ito ay patunay na kapag nagpapakita ang Amerika, it shows up swinging. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa impressive weapon na ito na ganap na walang kalaban-laban ng China. Opisyal na kilala bilang Long Range Hypersonic Weapon, LRHW, ang Dark Eagle ay isang surface-to-surface missile system na built for speed, precision, and power. Ang land-based, truck-launched hypersonic marvel na ito ay dinisenyo upang maghatid ng devastating strikes at intermediate ranges, giving the US a clear edge in modern warfare. Ang much-needed edge na ito ay resulta ng isang powerful collaboration between the US Army and Navy. Ang bawat isa sa mga sangay na ito ay nag-ambag ng kanilang unique expertise to create this game-changing weapon. Maaaring tawagin ito ng Navy sa ibang pangalan, ang Conventional Prompt Strike System. Ngunit ang essence ng missiles ay nananatiling pareho. Ang missiles na ito ay gumagawa rin ng pangalan para sa sarili nito bilang the missile to beat. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Army at Navy ay nagsimula noong 2018 nang ang huli ay binigyan ng tungkulin na manguna sa design ng Common Hypersonic Glide Body na may significant input mula sa Rapid Capabilities and Critical Technologies Office ng UNA. Ang joint effort na ito ay naging mahalaga sa pagsulong ng teknolohiya ng hypersonic. Si Vice Admiral Johnny Wolf Jr. ng Strategic Systems Program ng Navy ay hindi na kailangang magpaliwanag pa na tinawag ang collaboration bilang isang demonstration kung paano maaaring magtulungan ang dalawang branch upang bumuo ng isang transformational weapon system. At ang resulta ng collaboration na ito, isang missile na designed para sa parehong land at sea platform. Habang naghahanda ang Army na i-deploy ang Dark Eagle, isinasama ng Navy ang sariling version nito sa mga surface at subsurface platform
na tinitiyak na mararamdaman ang abot ng US military from far and wide. Kaya ano ang naisip ng mga brilliant minds mula sa dalawang branch na ito? Isang disenyo na patunay ng cutting-edge engineering, syempre. Pinag-combine ng Dark Eagle ang pinakamahusay sa parehong advanced propulsion at hypersonic glide technology. Sa core nito, ang missile ay binubuo ng isang malaking rocket booster na nagdadala ng Unpowered Common Hypersonic Glide Body, CHGB, sa nose nito. Kapag itinulak ng booster ang missile sa incredible speeds and altitudes, pinalalayan nito ang CHGB na pagkatapos ay magaglide patungo sa target nito sa hypersonic speed, leaving anything in its path vulnerable to its kinetic energy warhead. Ang design na ito ay gumuhit mula sa mga dekada ng innovation. Ang CHGB ay talagang batay sa mga naunang proyekto tulad ng Alternate Re-entry System ng Army na nasubok noong unang bahagi ng 2010. Ang teknolohiyang ito ay nagmula sa Sandia Winged Energetic Re-entry Vehicle Experiment mula noong 1980s. Sa Dynetics na responsable sa pagbuo ng glide vehicle at Lockheed Martin na binigyan ng tungkulin na bumuo ng booster at hawakan ng missile assembly, ang Dark Eagle ay kumakatawan sa culmination of years of research and collaboration from some of the most trusted names in defense technology. At iyon ang nagpapaspecial dito at nagpapatayo nito sa hypersonic world. Ang layunin ng US ay hindi upang maglabas ng isang hypersonic weapon pagkatapos ng isa pa sa ilang desperate scramble. Rather than rushing and flooding the market with unreliable and incomplete systems, naglaan ng oras ang US upang lumikha ng Dark Eagle at ipinapakita ito ng specifications nito. Ang boost glide technology ng Dark Eagle ay nagbibigay daan dito upang maabot ang unimaginable speeds. Ang bilis na pinag-uusapan ay hanggang sa Mach 17. Iyon ay 17 times the speed of sound or 12,940 miles per hour. Sa bilis na ito, hindi lang sinisira ng Dark Eagle ang sound barrier na nagiiwan ng anumang pag-attempt at defense in the dust, kung saan makikita ang anumang Chinese asset na target ng missile na ito. Ngunit ang speed ay hindi lamang ang impressive tungkol sa Dark Eagle. Sa isang operational range na higit sa 1,724 miles, ang Dark Eagle ay may longest reach of any land-based strike system in the US inventory. Ang range na ito ay nangangahulugan na ang Dark Eagle ay maaring mag-strike ng mga high-value, time-critical target mula sa malayo na may unparalleled precision. Kung ito ay isang heavily fortified military installation or a critical command center, ang warhead ng Dark Eagle ay maghahatid ng isang devastating blow exactly where it's needed. Gayunpaman, ang talagang nagpapakilala sa Dark Eagle ay ang maneuverability at survivability nito. Ang hypersonic glide body nito ay maaaring umiwas kahit sa pinaka-advanced na air defenses na tinitiyak na maaari itong maabot ang mga target nito sa pinaka-contested environments. Kasama dito ang kahit anti-access area denial o A2AD zone kung saan ang mga traditional strike capabilities ay madalas na nagiging walang silbi. Ang katotohanan na ang Dark Eagle ay maaaring tumagos sa mga A2AD zone ay may immense importance dahil patuloy na pinahuhusay ng China ang mga kakayahan nito sa anti-access area denial. Sa ngayon, ang mga capabilities na ito ay nagbago ng malaki sa balance of power in the Indo-Pacific. Salamat sa isang web ng mga advanced na anti-ship ballistic missile, anti-ship cruise missile, surface-to-air missile, at isang matibay na fleet ng mga submarines and fighter jets, ang China ay nagdisenyo ng isang mighty defense network intended to keep foreign military forces sa bay, lalo na ang US. At iyon ang pangunahing layunin ng mga A2AD system ng China upang maiwasan o kahit papaano ay mahirapan ang anumang foreign intervention sa mga key regions like the Taiwan Strait sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga kalaban ng ability to operate freely in these contested zones. Ngunit hindi maikakaila ito pagdating sa Dark Eagle. Ang bilis at maneuverability nito ay nagbibigay daan dito upang maungusan
at makaiwas sa mga sopistikadong missile defense system na nakapaloob sa A2AD strategy ng China, tulad ng S-400 missile system o ang DF-21D anti-ship ballistic missile. At iyon ang eksaktong layunin ng Dark Eagle upang matiyak na walang makakapigil sa US. Sa pagmamadali ng China na maglagay ng mga hypersonic weapon, kinilala ng US ang need to stay ahead sa rapidly evolving arms race. Isang napakamapanganib na karera sa ganun. Para sa US, ang pag-unlad ng Dark Eagle at iba pang hypersonic weapon ay naging isang bagay ng national security and strategic advantage. Iyon ang dahilan kung bakit nagsaya ang buong bansa nang maipahayag na ang Dark Eagle ay nakumpleto ang isang matagumpay na end-to-end flight test noong December 12, 2024. Ang monumental na pagsubok na ito ay nagpakita ng missile's extraordinary capabilities, hindi lamang in terms of its raw speed, but also its precision, maneuverability, and ability to navigate hostile environments. Ang test ay ang culmination of years of rigorous research and development at minarkahan nito ang isang major step towards securing a technological advantage for the US military sa isang lalong contested global landscape. Ngunit bago tuklasin ang test na ito ng mas detalyado, mahalagang tandaan na ito ay isa lamang sa isang series of increasingly successful milestones. Bawat isa ay nagtutulak sa missiles na mas malapit sa operational status. Ang paglalakbay ay nagsimula noong October 2017 nang maganap ang unang testing ng Dark Eagle, ang missile na dinisenyo upang magkasya sa launch tube ng isang Ohio-class ballistic missile submarine ay pinaputok mula sa Hawaii at lumipad ng higit sa 2,000 nautical miles patungo sa Marshall Islands sa hypersonic speed. Ang initial flight ay isang significant proof ng concept na nagpapakita na ang isang missile ay maaaring mag-travel at extreme speeds while maintaining accuracy over such a vast distance. Ang resulta ay promising at alam ng development team na nasa tamang landas sila. Ngunit alam din nila na kakailanganin ang mas maraming test upang ayusin ang technology. Fast forward to March 2020 nang sumailalim ang CHGB, isang pangunahing bahagi ng Dark Eagle system, sa isa pang round ng test. Sa panahong ito, ang mga subsystem ng LRHW system ay nasubok bilang bahagi ng Project Convergence 2022, isang critical testing program aimed at advancing the Army's capability. Ang mga test na ito ay focused on refining the missile's components at tinitiyak na maaari silang gumana ng magkasama, setting the stage for future end-to-end tests. Ang yugtong ito ay mahalaga para sa pagpapakita if how the missile would perform in real-world operational conditions. Pagkatapos ay dumating ang June 28, 2024, isa pang mahalagang sandali sa pag-unlad ng Dark Eagle. Sa araw na ito, inihayag ng US Department of Defense ang matagumpay na pagkumpleto ng isang end-to-end test ng LRHW all-up round ng US Army o AUR missile at ang conventional prompt strike missile ng US Navy. Inilunsad mula sa Pacific Missile Range Facility sa Kauai, Hawaii. Ang missile ay tumama sa target nito ng higit sa 2,000 miles away in the Marshall Islands. Ang matagumpay na flight na ito ay isang malinaw na demonstrasyon ng missile's capability to operate at hypersonic speeds over great distances at nakumpirma na ang technology ay mabilis na umuunlad. Sa test na ito, ang sistema ay nagsisimulang patunayan ang worth nito hindi lamang sa papel, kundi pati na rin sa practice. Ngunit ang second successful flight noong December 2024 ang talagang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang test na ito na isinagawa sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida ay monumental sa maraming kadahilanan. Una, minarkahan nito ang unang live fire event ng missile gamit ang isang ground-based launcher at isang battery operations center, isang pangunahing hakbang sa pagpapakita ng operational readiness ng Dark Eagle. Ang missile ay lumipad sa hypersonic speed, more than 5 times the speed of sound, at matagumpay na tumama sa isang target over long distances.
Bilang resulta, pinatunayan ng test na ito na ang buong missile system ay gumagana ayon sa inaasahan, hindi lamang ang mga individual na bahagi. Mabilis na pinuri ng Pentagon ang test bilang isang major milestone na nagpapahiwatig na ang sandata ay papalapit na sa pagiging handa sa labanan. Ang Secretary of the Test ay nagtatayo sa ilang mga flight test at nagpapakita na maaari nating ilagay ang capability na ito sa mga kamay ng warfighter. Binigyang diin niya na ang matagumpay na flight ay nagpakita ng potensyal ng missile na isama sa arsenal ng Army. Si Secretary of the Navy Carlos Del Toro ay nagpahayag din ng malakas na suporta na binibigyang diin na ang test ay isang crucial step toward integrating the hypersonic missile into both Navy surface and subsurface ships. Ngunit habang ang test na ito ay isang significant leap forward, it's not the end of the road. Ang US military ay tumitingin na sa next phases of development. Ang Pentagon ay naghahanda para sa tinatawag na Hypersonics 2.0 at 3.0, isang ambitious plan to refine and expand the capabilities of hypersonic weapons. Ang mga phases na ito ay hindi lamang magpo-focus sa mga sandata mismo, kundi pati na rin kung paano sila isasama sa mas broader military strategy. Particularly applies sa kung paano ang mga sandatang ito ay umaangkop sa tinatawag na kill web. Ang kill web ay isang multi-layered na diskarte sa digmaan kung saan ang iba't ibang mga assets from land, sea, air, space, and cyberspace ay nagtutulungan upang lumikha ng isang interconnected system of attack. Tulad ng nabanggit ni Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Admiral Christopher Grady, ang mga hypersonic weapon ay hindi lamang makakatulong sa US na atakehin ang mga target ng kalaban, kundi pati na rin ipagtanggol laban sa mga hypersonic weapon mula sa ibang mga bansa. Ang dual capability na ito ay mahalaga dahil patuloy na itinutulak ng China ang sarili nitong hypersonic missile program. In terms of specific milestones, ang unang LRHW battery na naglalaman ng 8 missiles ay na-deploy noong 2023. Ang deployment na ito ay isang critical na hakbang patungo sa buong operational capability para sa US Army na may inaasahang timeline na 1 hanggang 2 taon para makamit ang full readiness. Sa sandaling maging operational, ang LRHW ay ilalagay sa Germany upang kontrahin ang mga advanced threats, kabilang ang Oreshnik hypersonic complex ng Russia dahil ang mga tensyon sa Europe ay nananatiling mataas.